Ang presidente ng United States na si Joe Biden at ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin ay ang kasalukuyang dalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo at sila rin ang may pinakamalakas at pinakamatibay na state car sa mundo. Ang mga sasakyang ito ay ginawa mula sa matitibay na materyales at idinisenyo upang makasurvive sa kahit na anong klase ng pag-atake. Kaya sa bidyong ito, ating alamin ang patungkol sa dalawang malahalimaw na sasakyan o state car ng dalawang presidente. Atin na ring alamin kung kaninong state car ang mananalo pagdating sa defensive features ng sasakyan at kung kanino ang pinakamahal. Ang state car na ginagamit ng US President ay kilala bilang The Beast dahil sa kakayahan nito na depensahan ang mga sakay sa kahit na anong klase ng pag-atake o pagsabog. Ang The Beast ay mayroong heavy-duty truck platform at may kabuuang timbang na mahigit 9 tons. Ang palibot naman nito ay protektado ng 8 inches military-grade armor plating, habang ang mga salamin naman ay nasa 5 pulgadang kapal na kahit ang 50 caliber na bala ay kayang depensahan. Ang mga gulong naman nito ay mas pinatibay ng Kevlar at ang mga rims nito ay may kakayahang tumakbo kahit na ang mga gulong ay wala ng hangin. Pagdating naman sa cabin ng mismong The Beast, ito ay selyado upang protektahan ang mga sakay nito sa kahit na anong chemical, biological at nuclear weapon attacks. At ang fuel tank nito ay idinisenyo upang maging explosion proof at kayang depensahan ng kahit na anong uri ng pagsabog at pati na rin mula sa matataas na uri ng kalibre ng bala. Ang The Beast ay meron ding firefighting equipment na panlaban kung sakaling magkaroon ng sunog sa palibot ng sasakyan. Ang mga smokescreen dispenser naman ay mayroong oxygen tanks at may karga rin silang dugo na kapareho ng blood type ng US President kung sakaling magkaroon ng emergency. Makikita mo rin sa loob ang matataas na klase ng mga shotgun upang labanan ng mga kalaban. Kabilang sa iba pang mga defensive features ng sasakyang ito ay ang mga night vision device, oil slicks, at ang mga door handle na may kakayahang mag-release ng electric shock kung sino man ang hahawak dito. Atin namang pag-usapan ang Senate car ng Russian President na si Vladimir Putin pagdating sa mga defensive features nito. Mas pinili ni Putin ang Auro Senate limousine bilang kanyang official car. Ngunit bago iyon, partikular si Putin sa isang modified Mercedes-Benz S600 Guard Pullman bago siya nagpasya na ang paggamit ng sasakyang gawa sa kanilang bansa ay ang siyang magpapahalaga sa Russia at upang ipakita sa buong mundo kung gaano katibay at kahusay ang mga sasakyang gawa ng Russia. Ang Auro Senate ni Putin ay mas magaan kumpara sa The Beast ni Biden na may timbang lamang na 7.2 tons. At tulad ng US Presidential Limo, ang Auro Senate ni Putin ay bomb at bulletproof din. Meron din itong run flat tires feature na kayang tumakbo kahit flat ang lahat ng gulong. Meron din itong armored plating sa palibot ng sasakyan na kayang depensahan ng kahit na anong bala ng sniper rifle at iba't ibang klase ng bomba mula sa anumang direksyon. At higit sa lahat, ang Auro Senate ay merong air compression system na nagsisiguro na ang hangin sa loob ay breathable sa panahon ng pag-atake gamit ang mga chemical weapons. Ang mga salamin ng Auro Senate ni Putin ay mayroon lamang 6 cm ang kapal na kalahati lamang kumpara sa 5 inches na kapal ng US Presidential car. Ang nakakamangha naman sa Auro Senate ni Putin ay mayroon itong emergency exit sa likuran na maaaring gamitin kung sakaling hindi mabuksan o natrap ang mga sakay nito sa loob. Ayon naman sa mga balita, ang Auro Senate ay mayroong offensive at defensive weaponry. Ngunit tulad ng US Presidential Limo, ang mga detalye patungkol dito ay napabilang sa mga top secret ng parehong bansa. Batay sa ating nalalaman patungkol sa dalawang presidential limousine na ito, masasabi natin na ang US Presidential Limo o ang The Beast ay mas lamang at kahanga-hanga kaysa sa Auro Senate pagdating sa mga defensive features. Ang nakaraang presidential limo ng US ay aktibo mula taong 2009 hanggang 2018. Ang kasalukuyang US Presidential Limo ay kinontrata sa General Motors noong taong 2014. At sa ngayon ay nakagawa na sila ng maraming kopya ng The Beast kung saan ang isa sa mga ito ay nagsisilbing sasakyan ng US President Joe Biden habang ang iba naman ay nagsisilbing decoy.
Ang bawat isa ng mga sasakyang ito ay nagkakahalaga ng nasa 1 million hanggang 1.5 million US dollars at pareho itong not for sale. Kapag kailangan ng palitan o hindi na kailangan ang mga sasakyang ito ay sinisira kaagad upang hindi na mabenta at magamit pa ng iba. Ang gasto sa pag-develop at pag-modify ng US Presidential Limo ay talagang napakalaki. Ito ay napabalitang umabot sa mahigit 16 million US dollars o 800 million pesos. Ang pag-develop at pag-modify naman ng Auros Senat ay sinasagawa ng isang development organization na pagmamay-ari at pinapatakbo ng gobyerno ng Russia na tinatawag na Central Scientific Research Automobile and Automotive Engine Institute na ang layunin ay magbigay ng isang alternatibong disenyo katulad sa mga Rolls-Royce at Mercedes-Benz. Nag-umpisa ang pag-develop sa sasakyang ito noong taong 2013. At opisyal itong ipinakilala sa publiko noong 2018. Ang kabuuang nagastos ng gobyerno para sa development ng sasakyang ito ay umabot sa mahigit 300 million US dollars o 15 billion pesos. Kasama na rito ang presyo ng sasakyan. Ang opisyal na pangalan ng proyektong ito ay Cortez, na kalaunay pinalitan ng Aurus, na ang ibig sabihin sa salitang Latin ay aurum para sa gold. At ang standard international abbreviation naman ng Russia na RAS. Ang basic version ng limo ni Putin ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 275,000 US dollars o 13.8 million pesos. Ngunit ang modified na version ng Auros Senat ay para lamang kay President Putin at hindi pwedeng gamitin ng sinuman o di kaya ay ibenta. Kaya sa pagkakataong ito, ang The Beast pa rin ang mas lamang kaysa sa Auros Senat ng Russia dahil mas mura ito ng napakalaking porsyento. Ang Auros Senat ni Putin ay tumitimbang ng 7.2 tons at 6.7 meters naman ang haba. Pwede namang bilhin ng publiko ang sasakyang ito, ngunit si Putin lamang ang pwedeng gumamit ng modified version nito. Ang Auros Senat ay mayroong Porsche and Bosch developed 4.4-liter V8 engine na may lakas na aabot sa 600 horsepower at 649 pound-feet of torque. Mayroon itong 9-speed automatic transmission na kayang umarangkada ng 100 km/h sa loob lamang ng 5 segundo. Ang suspension setup naman ito ay binubuo ng double wishbone sa harap habang multi-link suspension naman ang nasa likuran. Dagdag pa, meron din itong gas-filled shock absorber para sa mas maganda at smooth na pagbiyahe. Sa kabila naman, ang US Presidential Limo ay merong 6.6-liter diesel engine na kahawig sa mga makina na ginagamit ng GMC at Chevy heavy-duty trucks. Ang makina na ginamit sa The Beast ay idinesenyo upang i-prioritize ang reliability, stability at tibay nito kaysa sa bilis ng pagtakbo. Kaya naman kung bilis ang ating pag-uusapan, mas mabilis ang Auros Senat ni Putin kumpara sa The Beast ni Biden dahil meron lamang itong top speed na 100 km/h at kinakailangan pa ng 15 seconds upang maabot ang top speed nito. Kaya sa pagkakataong ito, ang Auros Senat ni Putin ang mas lamang kaysa sa The Beast ng US President pagdating sa bilis. Atin namang pag-uusapan ang interior design ng dalawa. Ang Auros Senat ay mayroon lamang 6 na upuan, 2 sa harap at 4 naman sa likuran. Meron din itong napakalaking screen sa loob na pwedeng panoorin ang live broadcast kung ano ang nangyayari sa palibot at labas ng sasakyan. Magarbo naman ang dating ng steering wheel nito dahil sa pure leather at luxurious 2-spoke design nito. Ang Auros Senat ay mayroong 4 na driving modes. Isa na rito ang sport mode na nagpapabilis at nagpapalakas ng acceleration nito, habang ang isa naman ay nagtutune ng mga gas-filled shock absorber para sa mas lalong smooth na pagbiyahe. Ang mga upuan naman sa likod ay talagang napaka-komportable dahil meron itong designer pillows, climate control at massage functions na kapareha sa The Beast. Meron ding refrigerator sa loob nito, mga crystal glasses na nakaukit ang Auros logo, mga foldable tables na pure leather, at meron ding 8-mode LED ambient lighting. Samantala ang The Beast ay napabalitang hindi gaano nagfo-focus sa comfort ng sasakyan dahil mas prioritize nito ang safety ng mga nasa loob nito. Gayunpaman, tulad ng Auros Senat ng Russia,
Apat ang upuan nito sa likod at mayroong glass partition sa gitna na naghihiwalay sa mga pasahero mula sa driver's compartment. Meron namang communication equipment sa loob na maaaring gamitin ng US President upang mag-communicate sa Pentagon or sa Vice President anumang oras at kahit saan. Sa kabila ng kakulangan ng comfortability feature sa loob ng The Beast, may magandang dahilan naman ito kung bakit mas pinili nilang paramihin at i-prioritize ang safety features ng sasakyan para sa kaligtasan ng mga sakay nito. Kaya para sa interior structures ng dalawang sasakyan, masasabi natin na ang Auro Senat ni Putin ang mas lamang para sa pagkakataong ito. Motorcades. Ano kaya ang itsura ng mga motorcade ng parehong presidente? Sino kaya ang mananalo sa pagkakataong ito? Karaniwang nagtatravel ang US President Joe Biden sa kanyang official limo bilang bahagi ng motorcade na binubuo ng mahigit 40 hanggang sa 50 na sasakyan na may iba't ibang formation at bilang ng mga sasakyan upang linlangin ang mga kalaban kung kailan at saan sila maaaring umatake. Sa motorcade na ito ay maaaring kasama ang mga VIP guest, mga anak ng presidente, press pool, mga tauhan ng Secret Service at mga White House officials. Ang US Presidential Motorcades ay karaniwang may dalawang The Beast, ilang mga armored truck na naglalaman ng iba't ibang security personnel, isang ambulansya, isang route car, isang pilot car, sweepers, lead car, support vehicles, press vans, control vehicles, mga sasakyang nakadisenyo para sa communication, electronic countermeasure at NBC detection, at isang helicopter para sa overwatch. Depende sa kung saan pupunta ang motorcade. Maaari nitong gamitin ang Ground Force 1 na isang heavily modified armored buses. Sa kabila naman, ang motorcade ni President Putin ay di gaanong nalalayo sa motorcade ng US President. Kasama sa mga sasakyan sa motorcade ng Russian President ay ang ilang kopya ng Auro Senat, mga Outriders gamit ang BMW at Ural motorcycles, Mercedes S-Class, E-Class at G-Class automobiles, BMW 5 Series vehicles, Volkswagen Caravelle, Mercedes Sprinter vans at Chevrolet Sport vehicles. Karamihan sa mga sasakyang ito ay puno ng mga communication equipments, kasama ang mga electronic warfare at countermeasure system, mga medical personnel at medical tools. Kung ating pagbabasehan ang mga sasakyan at kagamitan na kasama sa bawat motorcade ng dalawang pangulo, masasabi natin na si President Biden ay mayroong mas malaki at mas mahal na motorcade kumpara kay President Putin. Kaya naman, ang US Presidential Limo ang panalo sa pagkakataong ito. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Sa pagitan ng The Beast at Auro Senat, alin sa tingin mo mas maganda pagdating sa seguridad? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan at huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.